Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovales, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik ng ating programang Issue Ora Mismo. Ngayon po ay araw na naman ng Biyernes, petsa 25 sa buwan ng Oktubre. Tayo po ay live na live din yung mapapanood sa ating programang Issue Ora Mismo dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. Ang inyong lingkod si Rosauro Amistoso, makakasama ninyo sa pagtalakay ng mga napapanahon na issue sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Bigyang daan muna natin ang ating mabalitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Christine posibleng bumalik sa PAR. Leon papasok. Hagupit ni Christine, 23 na patay, 2 milyong katao apektado. 30 lugar na sa state of calamity. At Duterte di siguradong sisipot sa Senate drug war probe. Narito na ang detalye ng mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Philippine Star ngayon. Bagyong Christine posibleng bumalik sa PAR. Leon papasok. At sa detalye, isa pang weather disturbance ang namataan ng pag-asa sa silangan ng Philippine Area of Responsibility o PAR region na nagbabantang maging bagyo na tatawaging Leon. Kaugnay nito, paglabas ng PAR ng bagong bagyong Christine ngayong Biyernes ng hapon, October 25, ay posibleng magpaikot-ikot ito sa may West Philippine Sea at maaring bumalik ng PAR sa araw ng Linggo o Lunes, depende sa epekto nito dito ng LPA na nasa silangan ng Mindanao na inaasahang magiging tropical depression sa susunod na 24 oras. Maaari rin umanong muling lumakas si Christine habang nasa ibabaw ng West Philippine Sea. Ang alas 2 ng hapon kahapon, Oktubre 24, ang sentro ni Christine ay namataan ng pag-asa sa coastal waters ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 km bawat oras at pagbugso na 115 km bawat oras. Dulot nito nakataas ang signal number 3 sa Benguet, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan.
Signal number 2 sa Metro Manila, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite West, portion ng Batangas, northern portion ng Quezon sa General Nakar, Infanta, kasama na ang Polillo Island at Lubang Islands. Gayon din sa Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province at Aurora. Sa iba pang balitang nasyonal, hagupit ni Christine, 23 na patay, 2 milyong apektado. At sa detalye, lumobo na sa 23 katao ang naitalang patay, 2 ang sugatan, 9 ang nawawala, habang mahigit 2 milyon katao ang naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Christine na humagupit sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa Bicol Region. Ayon sa pinagsamang ulat ng pulisya at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong Huwebes, sa ulat ni Police Regional Office Pro 5 Director Police Brigadier General Andre Dizon, sa Bicol Region pa lamang ay nasa 20 na ang naitalang patay ng pulis, pero ito ay kailangan pang sumailalim sa validasyon ng DILG Management of the Dead and Missing. Kabilang sa mga nasawi ay 7 sa Naga City, 5 sa Catanduanes, 4 sa Albay, 1 sa Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at Masbate. Ang mga biktima ay nasawi sa pagkalunod, landslide at nabuwal na punong kahoy. Una nang iniulat ng NDRRMC ang pagkamatay ng isang matandang babae na nalunod sa Quezon at isang taong gulang na batang nahulog sa kanal sa San Andres, Quezon. Gayon din ang isang nalunod sa Aringay, La Union. Gayunman, sa tala ng NDRRMC ay nasa 10 pa lamang ang nabeberipika na nasawi sa bagyong Christine na nagdulot ng malawakang pagbaha, partikular na sa Camarines Sur at Albay. At patuloy pa aniya ang verifikasyon sa iba pang mga report. Sa iba pang balitang nasyonal, 30 lugar nasa state of calamity. At sa detalye, umaabot sa mahigit 30 lugar ang isinailalim sa state of calamity, bunga ng matinding epekto na sa ibinuhos na malalakas na pag-ulan na nagdulot ng malawakang flash floods at ilang insidente ng landslide ng bagyong Christine. Una nang inilagay sa state of calamity ang lalawigan ng Albay, sanhi ng matinding pagbaha. Nadagdag naman sa tala ng Office of Civil Defense or OCD kahapon ang Camarines Sur, Tagkawayan, Quezon, Bulan, Sorsogon at Magpet 1, Cotabato. Sa Bicol Region ay nasa 18 lugar ang isinilalim sa state of calamity matapos maminsala ang matinding pagbaha, lahar flow ng Mayon Volcano at ilang insidente ng landslide dulot ng bagyong Christine. Iniulat naman ng Eastern Samar Province Disaster Risk Reduction and Management Council na 12 lugar sa kanilang lalawigan ang inilagay sa state of calamity nitong Miyerkules. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Duterte di siguradong sisipot sa Senate Drug War Probe. At sa detalye, hindi pa rin sigurado na sisipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senate probe nitong Lunes tungkol sa giyera laban sa ilegal na droga, ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Medyo nag-aalanganin pa raw, pero better to just wait for Monday para aktwal malaman natin kung naroon ba o wala, ani Pimentel. Taliwas naman ito sa pahayag ni Senator Ronald De La Rosa na nagsabing dadalo si Duterte sa investigasyon sa Lunes. Bukod kay Duterte, inimbitan din ng Senado ang retiradong pulis na si Rowena Garma na naunang tumistigo sa House Quad Committee tungkol sa umano'y Davao Model, kung saan nabibigyan umano ng rewards ang mga
nakakapatay sa mga nang pinaghinalaang sangkot sa iligal na droga. Yan po ang kabuuan ng ating balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po inyong likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, nagbabalik kita sa ating programang Issue Ora mismo ngayong araw na ito. And ito yung mga tingnan natin yung mga munisipyo na nag-declare ng under state of calamity. Yan, tingnan natin dito sa ating mga
mga nag-declare ng state of calamity na munisipyo. Tingnan natin ha. Ayan, yung mga base sa mga nag-declare ng kanilang state of calamity simula nung nag-declare ang ating gobernador na hindi siya nag-declare ng state of calamity at ipinaubaya ito sa mga munisipyo. Munisipyo na lang ang bahala kung sila ay magde-declare ng state of calamity. Yan, tingnan natin. Ito. Ang mga nag-declare na rito ng state of calamity. Ayon lang ito sa update natin, hindi natin sigurado yung iba. Ito lang yung natin. Ito naman yung city, hindi naman nag-declare ang city. Ito pala yung mga yung mga nag-declare ito na karamihan ng ang Bulan Sorsogon. Yan ang ang nag-declare ng under state of calamity. Yung Matnog kahapon is official nang nag-declare ng kanilang state of calamity. Kahapon yon. At ang Huban, hindi lang natin alam kung natuloy kahapon mag-declare ng state of calamity ang munisipyo ng Huban. Gawa nga ng last Wednesday, hindi ito inaprubahan ng Sangguniang Bayan na mag-declare ng state of calamity dahil nga dahil sa may mga kaukulang dokumento na kailangan pa. So kahapon ang ginawa ng Huban is ginather nila yung under the leadership of Mayor Gloria Alindogan kahapon is pilit silang nag-gather ng mga dokumento para ma-declare na sa state of calamity ang bayan ng Huban. Pero hindi lang natin alam kung talagang hindi lang natin alam kung nakapag-declare. Mamaya malalaman natin yan kay Mayor Glo Alindogan kung magkaroon tayo ng pagkakataon na makausap siya. And ang isa pa sa pag-declare ng bulan is ang munisipyo ng Donsol. Yan, nag-declare ang munisipyo ng Donsol kahapon din. October 24, nag-declare ang Donsol ng kanilang state of calamity. So base sa ating nakalap na impormasyon is nakapag-declare na ang Donsol ng kanilang state of calamity kahapon lang. And ang alam natin kahapon din, pinilit sa ginawang special session ng Sangguniang Bayan dyan sa Matnog, kahit nga kulang, na-declare nila ang state of calamity. Na-declare nila ang state of calamity, kaya sila nakapag so far po ang nakalap lang natin na nag-declare under state of calamity is ang Bulan, Matnog, Donsol,
And di natin alam kung nakadeclare ng state of calamity kahapon ang Huban. Ayan, so maya-maya malalaman natin kung nakapag-declare ng state of calamity ang Huban. So malalaman natin mamaya kung nakapag-declare ng state of calamity ang munisipyo ng Huban kahapon. And syempre mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng programa, ito nga ang ikinabigla ng lahat. Bakit ang ating gobernador hindi na nag-declare ng state of calamity despite of other provinces na agaran silang nag-declare, like Albay, Kamsur. Agaran silang nag-declare, kaya nakapag handa, or sabi nga nakapag-prepare agad ang bawat munisipyo na sakop ng Albay. Dahil lang sa declaration ng governor ng Albay, maagang declaration ng under state of calamity. And dito sa atin, nagtataka tayo bakit ang ating gobernador, si Governor Edwin Boboy Amor, hindi siya nag-declare ng state of calamity. Bagkus ipinaubaya niya ito sa mga munisipyo and city. And dito sa atin, sa City of Sorsogon, nagtataka rin tayo bakit hindi nag-declare ng state of calamity. Makikita natin talagang tahasan or grabe ang baha na nangyari dito sa atin nung kasagsagan ng ulan. 22. Grabe yung baha. Grabe ang baha na nangyari. But despite of that, hindi naman nag-declare ng state of calamity ang Sorsogon City. Makita mo diyan sa parting Piot, halos yung river control diyan sa may Piot, naapawan na ng tubig nung kasagsagan ng bagyo. Sa grabing ulan. Yung dalawang eskwelahan dyan, pinasok ng ulan, ang BMMCI at ang Criminology. Grabe yung baha. Doon sa parting Rizal and Bukal-Bukalan, yung boundary noon, may mga tumirik na sasakyan, nandun mismo tayo. Naka-live tayo nung araw na yon. Medyo mahinangal ang signal doon sa parting yun, kaya pero nakuhanan natin ang footage yun. Grabe ang buhos ng ulan. Pero nagtataka tayo bakit hindi ito kinonsidera ng city government para mag-declare ng under state of calamity ang Sorsogon City. Nagtataka tuloy tayo, ano ba talaga? Nasaan ang pondo para sa state of calamity? Kailangan ng mga tao. Alam naman natin na pag nag-declare tayo na we are under state of calamity, meron tayong makaka-avail tayo ng mga loan para magamit natin. Pero ang ipinagtataka natin, bakit hindi nag-declare ang Sorsogon City under state of calamity? Grabe, dyan sa Salog, dyan sa Burabod,
Grabe yung dinanas nilang baha. Pero we are so sad na talagang bakit hindi dineclare na under state of calamity ang Sorsogon City. And prior to that, ito ang pinagtataka natin. Ito yung Executive Order number 35-2024 from the Office of the Governor. Ang Executive Order number 35 series of 2024 relegating to the city and municipal mayors of the province of Sorsogon for the declaration of a state of calamity within their territorial jurisdiction and for other purposes. Maliwanag, relegating. Kaya nga sabi, yung post natin is, buhay mo, buhay ko, bahala ka sa buhay mo. Kasi we are under, the city government is under the province of Sorsogon, pero hindi tayo nakapag-declare ng state of calamity. Yan ang nakakapagtaka na tanong. That was October 23. 22 kasagsagan ng baha. Diyan nga sabi ko sa parting Bukal-Bukalan and Rizal, ang daming na stranded. May mga tumirik pa na sasakyan dahil sa tindi ng baha. Hindi ba ito naging basehan para i-declare natin ang Sorsogon City na under state of calamity? Ano pa ba ang kailangan na basehan? Wala tayong nakikita na na sabihin natin yung malaking rason para hindi tayo mag-declare under state of calamity. Maliwanag pa sa sikat ng araw, maliwanag pa sa paningin ng dalawa ninyong mata. Kaliwat kanan ang post, dyan sa piot, yung mga borders dyan gumamit na ng life jacket para makaalis sa boarding house nila. Hindi ba ito naging basehan ng ating city government na i-declare tayong under state of calamity? Kaliwat kanan ang post, kahit saan may post na baha. May baha dyan sa Buhatan, may baha sa Kabidaan, sa Balogo. Tapos wala naman daw masyadong damage sa Sorsogon City kaya hindi nag-declare ng state of calamity. Jesus, Ginoong gagmay, Ginoong dagko. Happy watching kay kay Ma'am Carmen Deliosa all the way from Australia, si Jan Gabara, Edgar Estepona Escueta, si former Kapitan Alex Nonong Soto, si Dondon Arellano, Maray na Agaman Tabi, morning Padisaw, morning man Padidon. Si Red Lasay, sabi niya, nagkakabiristohan na, ang nature na in route, nagbalos niyan para may magkabiristo na sa larin. Sana nga lumuwas na ini. Sana lumuwas na ini. Sana lang lumuwas na ini para magkaalaman na. Dahil kita mga tugang ng pigrarautan digda naghahapot lang kita natataarog kayo ni ang sistema. Wherein ang is nakapagluwas nga ni Sinda, nakapagpaluwas tulos ng resolution na under state of calamity ang Bulan, ang Dunsol, ang Matnog. Dahil pa ugaring natapos i-edit itong interview ta kay ang spokesperson kang LGU Matnog, si Sir Jonebel Figueroa. Yung ko ito ang magayon na maaraman ta kung ano ang sitwasyon dyan sa Matnog during and after the typhoon
during and after the typhoon, para nagkaararaman ta ng kuta. Ano yun mga tugang ano ang ipinadala sa tuya na saro na dokumento na igwaning pig-apod na list of 5,521 completed flood control projects, ha? List 5,521 completed flood control projects sa bilog ini na Bicol Region. Kay Bandi Albay, Cam Norte, pero kadakon ning Sorsogon. Ano yun? Construction of flood. So, digdi lang sa Sorsogon, ha? Sorsogon 2nd District Office. 2nd District yung sabi yun, sakop yan ni Congressman Nuevo Portes. Yaon, maliwanag pa sa sikat ng araw. Construction of flood mitigating structure. Construction of flood control structure, Barangay Patag, Kawayan, Irusin, Sorsogon. Cost 98,963,028 peso and 11 centavo. Tapos na yan, ha. Pakireparo tabi nindo kung tapos na talaga yun, eh. Taang nakakaagdidi. Completed from July 2022 to May 2024. Pandua, construction of flood mitigation structure. Construction of flood structure, Purok 1, Barangay Lahong, Huban, Sorsogon. Lugar ini ni Botox. Worth 19 million. Ngayon pa, construction of flood control structure, Purok 2 and 3, Barangay Lahong, Huban, Sorsogon. Lugar manggirari ni Botox. Kapitana baga dyan ang agam ni running for mayor Rohel Botox Polleros. Worth 23 million. Construction of flood mitigation structure, Barangay Purupandan, Matnog, Sorsogon. Construction of flood mitigation, worth 4 million. Next, construction of flood protection measures along Kadakan River, Barangay Gawao, Barangay Tungdol, Irusin, Sorsogon, worth 38 million. Take note mga tugang sa mga naghihiling sa nagdadangog. Pakicheck po ni kung yaon ni sa lugar nindo kung talagang finished project na ini. Construction of flood protection measures, Barangay Kulasi, Matnog, Sorsogon, worth 28 million. Talagang tiba-tiba kayo ng kontraktor. Construction of flood protection measures, Barangay Mabuhay, Bulusan, Sorsogon, worth 28 million again. Ano pa? Construction of slope protection, Barangay Kalumagon, Bulan, Sorsogon, worth tumataginting na 96 million. Mama. Rehabilitation of swamp and construction of river flood protection structure at Barangay Caloocan, Kamkaman, Kamachiles, and Tablak, Matnog, worth 11 million. Okay? Finally, last project for the 2nd District, rehabilitation, improvement of flood protection measures at Calao, Preto Diaz, Sorsogon, worth 28 million. Dito naman po sa 1st District under Congresswoman Det Escudero,
Pero di ako nagsabi na nasa pondo ni Det Escudero, no? First District, si Congresswoman Det Escudero dyan. Sabi digdi, construction of flood mitigation structure of Barangay Incarisan, flood control, Magallanes, Sorsogon, 49 million. Construction of flood mitigation structure of Barangay Siuton, flood control, Magallanes, Sorsogon, 49 million. Ayan, and construction of Manlato River Control, Donsol, Sorsogon, 27 million. Construction of flood mitigation, construction of river control, Barangay Piot, Sorsogon City, 18 million. Diyan sa Piot, construction of river control. Pero di magyapon ng control. Uminapo man giraray. Nalampasan ining river control. Ini mga tugang na-data na nako at dahil po kitang ibang katuyuhan kay ni maaraman talang or mautan na ipaaram ini sa Indo kung napangyari ba finish project na ini base sa talaan kang DPWH finish project na. Kumbaga sabi nga ni natapos na. Kaya tabi man kunday pa po ini sa paghuna nindo kung yaon ka mo sa mga nabanggit na lugar tapos day pa tapos paki-report lang tabi nindo maski po digdi sa tuya nganing maipaabot yan sa manihamiento kang DPWH or maski sa taas pa yung nga pagsasabi ang DPWH minsan hostage man ini. We're very sad na araw ka po kay ni ang pangyayari. Grabe dakulo na river control pero pag abot kang uran dai man na control. Bako pa yan sabi ko nga kaliwat kanan sa social media nagruluwas na mga post, manlaylain, baha, landslide, mga nagkikirtay-kitay kung saan sa nag-arapaw na tubig. Pero dahil man po kita ng kasimbagan sa bagay na yan. Dahil po kita na hiling ng konkreto na masasabi ta po talagang dapat ini tawaan ning pansin. Dapat ining tawaan ning asistensya. Or masabi ta pa na dapat ini maimbestigaran. Sabi man kang iba, so nagchat sa tuya, putol pamor. Dahil na pong puputulon, taubos na. Naputol na gabos. Sabi ni Ma'am Carmen de Llosa, makakauyam, marasa pa. Digdi sa Australia, kulong na kamo. Dapat may transparencies kundiin ang kwarta nagkadto. Tama ka, ma'am. Ta kung ini mga tao nini nasa Australia, dahil man po inimagibo ng arukaan. Only in the Philippines. Only in Sorsogon. Executive order na lamang na dapat i-declare ang Sorsogon under state of calamity. Hindi pa po nagibo. Why? Ini po personal observation ko.
natataday na dagos, natataday na declare ning ang probinsya kan Sorsogon is under state of calamity. Saro lang po ang nahiling ko digdi. Maski po naglalaro ang aking imahinasyon. Kasi kang pinalabas ining executive order October 23. Imagine hanggang October 28 pa ang celebration kang Kasanggayan Festival. Kung ini nga naman i-declare tang under state of calamity, tulpos gabos na activities for the Kasanggayan Festival. Ta syempre sa ka ba naman nakahiling kaan under state of calamity kita? Tapos dire-diretso ang Kasanggayan Festival? 'Di ba? Conflict na conflict. Kaya nga ni after makapag-declare ng magpalabas ng executive order si Governor Boboy Amor na relegating to the municipal and the city of Sorsogon ang pag-declare kang state of calamity. Tangani, base nga naman maging conflict. Maging conflict, talaga maging conflict kasi di man matugot kaan ang sambayanan na under state of calamity kita. Yao nagrarampa ang mga kandidata sa Miss Kasanggayan Philippines. Yao nagpapaururan ang makompete sa DLC competition. So dakulaon ini na conflict pag nagkataon. Kaya iyon ang pinahiling ta na rason natataday pa i-declare kang sa taong gobernador na we are under the state of calamity. Kaya pinaubayan niya sa mga munisipyo. Wherein Mascaan City, dahil nga na-declare, siguro, siyempre masabutan taman. Agom ni Mayor Esther, si Governor Boboy Amor. And kadakulan kang activities siya on the Sorsogon City. Dahil mga activities duman sa Matnog. Ang activities duman sa Matnog, ay yung pagpakaon kang LGU Matnog, kang mga na-stranded na pasahero. Aga, tanghali, banggi. Ay yung activities duman. Kaya sana po pasensya na kung masyadong naging mapaglaro ang aking imahinasyon. Tayan po ang nahihiling ta na pinaka major reason. But despite of that biglang binawi sa paagi kang Sorsogon Public Information. Sabi digdi biglang in-announce na in light of the aftermath of Tropical Storm Christine and its impact on the province, we regret to inform the public that all the activities related to the Kasanggayan Festival 2024 are hereby cancelled. The safety and well-being of everyone remain our top priority during this time of recovery. Kumbaga laban bawi. Laban bawi. Di ba? Biglang binawi. Mga tugang, ini po talang ini point of view or sabi nga kay tong the late Sir Tuti Lorilla, punto de vista. Balik kita mga tugang sa Matnog Sorsogon. Kang nakaulit naman ang spokesperson na si Mr. Johnny Bell Figueroa. May nagluwas na issue na nasa kasagsagan kang bagyo ang Sorsogon, partikular ang Matnog. Nasa Manila daw kuno si Mayor Catlayaso. Dahil daw kuno nahiling. Dahil lamang ako nahiling duman sa Matnog. Yaon ugaring na garon na duman sili-sili ning kakurarat sa mga tawuhan niya para maasikaso gabos, matawaan ng pagkaon ang mga
stranded na pasahero na matawid going to Visayas. Sa talaan kang Matnog, 4 to 5,000 ang na-stranded na mga personahe. Kaibahan na dyan ang mga drivers, commuters, mga matawid sa Visayas. Biruin mo, bako lang yung papakaunon mo. Why? Garo kakaan may duwang aki. Ang primerong aki mo, ang sadiri mong constituentes. Ang panduang mga aki mo, ini mga na-stranded. Imagine mo daw kung pakaunon mo ini mga stranded. Tapos ang mga constituentes mo sa Matnog, dahil mo pakaunon. Hindi garo tinuwi ako kakaaning grabe. Masabi yan ng mga constituentes mo. Pakaraunon mo, hindi mo yan mabuto sa imo, tampuri ng taga-ibang lugar. Kaya ang ginibok ang Matnog, talagang ini-equal ninda ang pagtauning ayuda. Iba ang nagpe-prepare sa mga Matnoganon, iba ang nagpe-prepare para sa mga stranded. Tapos sasabihin pa kang malikot ang kaisipan. Nasa kasagsagan daw ng bagyo. Wala si Mayor. Holiness. And according to Sir Johnny Bell, maski sarong plastic bag na hali sa probinsya na ayuda, dahil man lang daw nakaabot sa inda. Pero dahil niya lang aram. Kung may nakaabot man, sabi niya, salamat. Dahil man nga kayo nag-coordinate sa muya, o nagdistawo man lang, na hoy, hali kami sa provincial government, manao kami nin mga food packs para sa mga stranded. Kaya nasabi ni Sir Johnny Bell, dahil man nang daasinda ki nadawat duman. Kung igwa man, maski dahil sinda pinaaram, salamat na lang. This is the very sad reality mga tugang na nangyayari dyan sa Matnog. Anion pa, kadakol man yung na-stranded sa Matnog, kadakol yung nga ipon ng pag-rescue ni sarong behikulo, dahil man lang daw sinda napadarhan. Sabi ko nga ni, ba dahil man ka mag-request? Mientras man pa nga i-request na igwa man sinang monitoring ang SPD RRMO, talagang nakamonitor yan sa gabos na munisipyo. Kaya grabe man kung sa pagmonitor kang 14 municipalities ang dailang pigmonitor ang Matnog. Nasaro sa talagang pigtututukan na munisipyo ang Matnog once na igwaning kalamidad. Tayaon talaga ang mga na-stranded na pasahero. Kahapon lamang nga ni, Diyos ko, pirang kilometro itong nabidyohan niya mo dyan na halabaon na na-stranded, naghahalat na magbaba, mawara sa typhoon signal ang Matnog. Dahil hanggang kahapon, signal number 1 pa. Up to this time, signal number 1 pa ang ibang area. Ani una, igwa kita ning bagong luwas kang Coast Guard. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Headquarters Coast Guard Station Sorsogon, Pier Site, Talisay, Sorsogon City. Sea Travel Advisory number 24 as of 5 a.m. October 25, 2024. In reference to DOST Pag-asa Tropical Bulletin number 25, Severe Tropical Storm Christine, issued at 5 a.m. today, 25th October 2024. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 is hoisted in northern and central portions of Sorsogon. Number 1 pa ha. Sa ini? Northern and central portion. Diyan ini parte sa Castilla, Magallanes, Pilar, Kasiguran, Donsol, Huban, Gubat,
Sorsogon City, Pretorias, and Bulan. Nasa signal number 1 pakitango niyan, including Sorsogon City. In this regard, the suspension of all vehicles, of all trips, vessel, MBCAs, in and out the province of Sorsogon, including Matnog, is hereby lifted and resumed to its normal operation except the northern and central portion of Sorsogon, Castilla, Magallanes, Pilar, Casiguran, Dunsol, Huban, Gubat, Sorsogon City, Pretorias, and Bulan. Ayan. So, okay na. Pinayagan na maglayag pasiring Visayas ang mga ro-ro vessel. Dahil mandig din nakasabay sa nasa irarumpak ang signal number 1. Siguro makangusang-usang kayo ni si Mayor at hanggang kahapon mga tugang, yaon kita nagmonitor. Naka-prepare pa lang kang pangudtuhan ka mga pasahero na na-stranded. Nagpiprepare naman kang isnakan. So ina niyang Kaya nga ni mga tugang iyong pagsasabi na di man pwede na dahil mo yan asikasuhon. Tawan sa dahil mo yan na asikaso, ika man giraray, ang LGU Matnog man giraray ang puputaktihon. Pero pighalat man kuta kang LGU Matnog ang ayuda hali sa probinsya. Sad to say, according to Sir Jonibel Figueroa, masisarong sa akong bagas dahil man ang pinadara sa inda. Tama na ko tayo ito pang sapna sa mga na-stranded. Yan po ang makamurumundo na sitwasyon dyan sa Matnog. Sarot lang po ang nailing kainin na rason kang spokesperson kang LGU Matnog. Politika. Taram tabaga si Mayor Catleyaso, marayunan ang kamutangan kaini na mayor dyan sa Matnog, magdasdas mag-gobernador. Di nagkariribok lugod ang Sorsogon. Pero syempre, padagos kita naghapot, kanin o talaga kagustuhan ang paglutsada kan sa iyang kandidatura sa pagkagobernador si Catleyaso. Dahil man po kita matuod na ining si Mayor Catleya tuminurog lang, tapos pag matapag kaaga ayun na nagsabi ning magobernador ako. Anoan? Ha? Ayan mga tugang, bago ita mamaaram, igwadigding nagpaabot sa ito yung informasyon. Ayan natin po going to Barayong. Ha? Dahil na nga yan kay Jesmitros. Hanggang ngunyan, di pa nasisimento. Ang kontraktor dyan, aram ko, taga-Irosin. Ano na tayo? Rugado na ang mga nag-aralabay dyan. Ba't kaibahan na sa sa finish project na ini? Kaibahan na siguro sa finish project, pero hanggang ngunyan. Hilingon ta daw kayo ni ang record kung finish project na ini. Pirang bula na. Dahil na nga ng 10 metros. O maski pa mag 20 metros, halip uton, pero dahil pa nindo masiminto. Ayan po ang makamurumundo na sitwasyon dito sa Sorsogon City o sa probinsya kan Sorsogon. Particular. Happy watching man kay Erwin Santiago, si Tiago. Si OG Reyes, si Janice Ayala de los Santos, si Dudoy Kaubang,
Asin si Boris Maranyo. Happy watching po. So, mamaaram na po kita kan sa tuyong programa. Inabot na kan oras kan pamaaram. Digdi po sa tuyong programang Isyu Ora mismo. And ang tabayanan po ang mga kaganapan dyan sa luwasan. Pagkatapos ng programa ta, maikot-ikot naman kita para sa mga kaganapan. Okay, namamara na po ang sinulkod si Rosario Amistoso hanggang sa Maris na edisyon kang programang Isyu Ora mismo. Sangaran kan Bill ng staff kan Bicol TV Sorsogon. Maray na aldaw asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.